O ngayon ho, mga bossing, kung magsesenador pa ho tayo, ganito pa ho ang mangyayari sa atin baka, Ni Senator Lacson. nagagalit. Sabi dito, ay eto muna, mamaya na yan. Dito muna. Eto muna. Soto, ayan. Dito muna tayo kay Jinggoy. Nabanggit nga ho kasi ni Bryce Hernandez yung kanyang pangalan at pangalan no ni Bryce Hernandez ni Joel Villanueva, mga bossing. Eto na po yung paliwanag ni Jinggoy Estrada, mga kababayan. Ano po, hindi naman daw po hindi yun. Sorry. Iba yun. Eto. Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, noon si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman? Nagbanggit si Diskaya nung ilang mga congressman, sinagot nila lahat yan. Yung isa, kasi kaalyado. Kami nasasagot para doon sa isa, kaalyado ni Vico Soto. Sa tingin mo, gagawa nung panghihingi ng pera doon sa mga Diskaya na alam nila na magiging kalaban nila sa politika, pwedeng gamitin sa kanila panlaglag. Yung Marcy Teodoro naman ng Marikina, sabi, ako po kasi ang nagbuko Ako ang nagsiwalat doon sa DPWH na 2022 or kung anumang petsa yan, tapos hihingan pa po nila ng budget. Uulitin po pero gawa na po. Yung isa namang congressman na napangalan din, sabi, tingnan niyo po yung mga proyekto ko. Eto, galing sa DPWH. Wala po ni isa na naging proyekto ang mga Diskaya sa aming mga proyekto. Paano kami manghihingi ng pera dyan? Di ba? Sinagot nila. Kayo, eto. Hanggang ngayon, turo. Ayun, yung mga congressman, ang dami. Bakit ganun? Hindi yung... Sagutin nyo din yung mismong sa inyo. Di ba? Sagutin din ho nila yung mismong sa kanila, mga kababayan. Hindi yung ganito. Turo, sila. Parang yung sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yung mga DDS. Ganito. Bakit si Inday Sara lang? Si Inday Sara lang yung mga nakikitang mga dokumento. Yung mga yung mga resibo Saka isusunod yung iba, yung mga iimbestigahan. Ito, meron ng mga resibo galing sa DepEd nung nanunungkulan pa si Sara Duterte. Merong resibo galing sa Office of the Vice President. Di ba? Mga kababayan, sila ito, turo, may mga congressman, bakit nakasentro sa amin? Wala naman naririnig yung mga tao. Sabi ni Benzer, pag umutot yan ngayon, wala nang tuloy. Uy, grabe ka! Ay, wag nga kayo dyan. Ito yung topic natin. Yung yung... Doon daw po, napangalanan sila kung ano-ano. Hilig nyo sa wet packs. Involved sa korupsyon. Pagdating ng kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, pinag-usapan din natin yun. Kaya lang wala na, naipaliwanag na nila. Tapos wala nang sumunod. Yung susunod na hearing, kapag ka nabanggit pa din ulit, yung pangalan ng mga congressman, para, sabi po ni Marcelino Teodoro, ganito, ganyan. Tapos meron na naman sinabi, eto, na ilalatag po namin yung picture nila, ganito, ganyan. Mapag-uusapan ulit yun. Pero yung sa'yo, may picture, may ganito, ganyan. Tapos ang sasabihin nyo, wala naman pong patunay. Paliwanag nyo muna yung mga picture na ipinakita nila, Bryce. Diba? banggit ng dalawang senador. Front page na kagad kami. Lagot kayo. Mga newspaper. Yung mga mainstream media, lagot kayo. Front page. Bakit daw front page agad sila? Mas sikat kasi si Jinggoy, sabi ni Elma Singh ng Ceresa Post. Totoo naman. Mas sikat yung ibang sa Congress, hindi ko kilala yung ibang mga congressman doon Totoo yan, Mga senador, 24 lang yan Sikat sila. Kaya sila yung pinag-uusapan. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya? Hindi daw totoo. Ang tanong mga kababayan, paano ba yun?
Paano ba mapapatunayan na hindi totoo yun? Eh, wala pa tayong naririnig sa kanila na depensa nila. Ang sinasabi lang nila, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo, puro gano'n. Paano nga mo masasabing hindi totoo? Ibigay mo sa amin yung dahilan, yung pangatwiranan mo yung mga picture, pangatwiranan mo yung mga text message, etc. Oh, di ba? Bago kami maniwala, oh, hindi talaga sangkot si Jinggoy. Ganoon, sir. Eh wala, ang sasabihin nyo, eh bakit po yung mga Congress, ganun, ganun, hindi na po front page. Oh, bakit po si Alaga nandiyan na? Oh, Ohio daw po, mga kababayan, sa atin lahat. Na walang basihan. Oh, 30% commission daw. Ang putang ina. I'm nababura na. 30% commission daw. Oh, bakit ganun? Yung yung sa mga diskaya, 25 to 30% daw ho ng mga komisyon, pinapaniwalaan. Pero bakit nung si Bryce Hernandez, ganun din yung sinabi, parehas 25 to 30% yung komisyon, ayaw, tanggapin. No? Tama na, Jinggoy, dami na naming resibo sa'yo tungkol sa pera, sabi. Sabi ni Merlin Padilla, siyempre po, Jinggoy, naka-front page talaga kayo. sorry. Strike out from the strike out from the record. Gagalit na ako. At ito, para naman po sa pantay na pagbablog at reaction ho, mga kababayan, alisin natin ito. Eh, dito, may sinasabi si Boss Jinggoy, mga bossing. Ito, file, picture pala yun. Eto. Yan ang sinasabi ni Boss Jinggoy. Estrada says ready to open bank accounts daw ho, mga bossing. Kala nyo ha? Kala nyo hindi kaya ni Jinggoy magpa-open ng bank accounts ha? Ayan. Soplak kayo ano? Ngayon, pakinggan natin. Sige. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Ayan. Di ba? Kala nyo ha? Kala nyo matatakot si Boss Jinggoy ha, na open, na magpakita ng mga bank account. Sige nga, boss. Parinig mo. ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver. Kala nyo ha, mas matapang to sa mga Duterte. Willing magpa-open ng, ano daw ho, ng kanilang mga bank accounts. Sabi naman nung ibang mga nanonood dito sa atin, no? Boss Jinggoy, pakisama yung mga bank accounts ng mga asawa daw, o nung asawa, nung anak, etc. daw. Sabi.